Ako si Lila, ang bunga ng isang pagmamahalan na hindi kailanman dapat nangyari. Bata pa lang ako, nararamdaman ko na ang bigat ng mga tanong na hindi ko maibulalas. Sa tuwing titingin ako sa salamin, parang may multo sa likod ng aking mga mata, isang aninong hindi ko mawari. Ang sabi nila, magkamukha raw kami ni Mama, ngunit sa tuwing tinititigan ko siya, parang may kulang. Parang may puwang sa pagitan namin na hindi maabot ng kahit anong yakap o halik. Hindi ko maintindihan kung bakit ang mga tingin ng ibang tao sa akin ay parang may bahid ng awa, minsan pa nga'y paghamak. Lumaki ako sa isang maliit na baryo kung saan ang tsismis ay parang hangin. Hindi mo man gustuhin, papasok ito sa bawat siwang ng iyong buhay. Ang mga kapitbahay ay magalang sa harapan, pero sa likod ng pintuan, alam kong ako ang madalas nilang pinag-uusapan. Anak sa labas, bulong nila kapag dumadaan ako sa kalsada. Kahit pa hindi ko pa noon lubos na naiintindihan ang ibig sabihin nito. Ramdam ko ang bigat ng mga salitang iyon sa bawat hakbang ko. Si Mama, tahimik na babae. Hindi siya mahilig magkwento tungkol sa nakaraan. Ang alam ko lang ay nagtrabaho siya noon bilang kasambahay sa lungsod kung saan niya nakilala si Papa. Ngunit ang kwento ni Papa, gaya ng kanyang presensya, ay mistulang alingawngaw, malabo, walang hugis, at parang laging nakatago sa likod ng mga saradong pinto. Kapag tinatanong ko si Mama tungkol sa kanya, nagbabago ang ekspresyon sa mukha niya. Minsan para siyang nagpipigil ng luha. Minsan naman para siyang galit, pero hindi sa akin, kundi sa mundo. Isang linggo bago ang aking ika-18 kaarawan, nagkaroon kami ng matinding pagtatalo ni Mama. Sinubukan kong magtanong muli tungkol kay Papa. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may kung anong puwersa ang nagtutulak sa akin na hanapin ang sagot. Mama, sino ba talaga siya? Bakit hindi natin siya nakikita? Wala man lang ba siyang pakialam sa akin? Ang mga tanong ko ay parang sibat na tumama sa dibdib niya. Napasigaw siya ang unang pagkakataon na narinig ko ang kanyang boses na puno ng galit. Huwag mo nang ipilit, Lila. Hindi mo kailangan malaman ng tungkol sa kanya. Sigaw niya at umalingaw-ngaw iyon sa buong bahay. Ang tunog ng kanyang boses ay parang sirang baso. Matining, masakit, at hindi na maibabalik sa dati. Tumakbo ako papalayo, hindi ko alam kung saan pupunta. Ang tanging alam ko lang ay kailangan kong malaman ng sagot, kahit pa ang katotohanan ay masakit. Sa araw ng aking kaarawan, dumating ang isang sulat mula sa isang hindi pamilyar na pangalan. Para kay Lila, nakasulat sa sobre. Binuksan ko yon habang nanginginig ang mga kamay. Ang sulat ay mula sa isang lalaki na nagpakilala bilang si Ernesto, isang kaibigan ni Papa. Isinulat niya na hindi raw ako dapat lumaki sa dilim ng kasinungalingan. Ayon sa kanya, si Papa ay isang mayamang negosyante na may sariling pamilya, may asawa, may mga anak, at may reputasyon na kailangang protektahan. Si Mama raw ay ang kanyang lihim na pag-ibig, ang babaeng minahal niya, ngunit hindi kailanman maaaring ipaglaban. Nang mabasa ko iyon, parang bumaliktad ang mundo ko. Ang bawat salita ay parang lason na unti-unting pumapasok sa sistema ko. Ang buong buhay ko, itinago ako sa isang kasinungalingan. Ako pala ang bunga ng isang relasyon na itinuring nilang kasalanan. Hindi ko alam kung ano ang mas masakit, ang katotohanang hindi ako kailanman kinilala ni Papa o ang kawalan ng tapang ni Mama na sabihin sa akin ang lahat. Ngunit hindi iyon ang pinakamalaking revelasyon. Sa hulihan ng sulat, may nakasulat na isang alamat, isang kwento na parang mula sa isang pelikula. Ayon kay Ernesto, si Papa ay nasa ospital, malubha ang kalagayan. Ang kanyang pamilya ay nasa ibang bansa at walang sino man ang maaring mag-alaga sa kanya. Hindi ko alam kung bakit, pero sinabi ni Ernesto na ako ang dapat pumunta. May karapatan kang makita siya, Lila. Ikaw ang huling piraso ng kanyang buhay na hindi pa niya napagtutuunan ng pansin.
Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Galit, lungkot, pagkalito. Ang tanging alam ko lang ay hindi ko maaaring palampasin ang pagkakataong ito. Sa kabila ng takot, nagdesisyon akong pumunta. Pinangako ko sa sarili ko na hahanapin ko si Papa kahit ano pa ang mangyari. Kinabukasan, nagbihis ako ng pinakadisenteng damit na mayroon ako. Sumakay ako sa bus patungong lungsod, ang unang pagkakataon na lalayo ako sa baryo. Habang binabaybay ko ang daan, ang puso ko'y puno ng kaba. Hindi ko alam kung ano ang itsura ni Papa. Hindi ko alam kung tatanggapin niya ako. Hindi ko alam kung magiging masaya ako sa katotohanan. Pagdating ko sa ospital, inusisa ko ang receptionist. Ernesto Reyes, sabi ko, ang pangalan ni Papa na ibinigay sa akin sa sulat. Sinamahan ako ng nurse papunta sa isang kwarto sa dulo ng pasilyo. Ang ingay ng makina sa paligid, ang amoy ng antiseptic, ang malamlam na ilaw, lahat ng ito'y parang bumabalot sa akin ng bigat. Nang buksan ang pinto, bumungad sa akin ang isang matandang lalaki. Maputla siya, payat, at tila malapit na sa wakas ng kanyang buhay. Pero sa kabila ng kanyang kalagayan, ang mga mata niya ay puno ng emosyon. Hindi ko alam kung galak, lungkot o pagkabigla ang nakikita ko. Tumitig siya sa akin at sa wakas nagsalita. Ikaw ba si Lila? Tanong niya. Ang boses niya ay mahina ngunit puno ng pananabik. Tumango ako, hindi makapagsalita. Gusto kong magtanong, magalit, umiyak, pero ang lahat ng emosyon ko ay natabunan ng takot. Ngunit bago pa ako makapagsalita, may isang babae na biglang pumasok sa kwarto. Sino siya, Papa? Tanong niya, ang tono ng boses ay malamig. Napatingin ako sa kanya, matangkad, maganda at halatang may pagkasosyal. Sa suot niyang damit na mamahalin, alam ko agad kung sino siya. Siya ang anak ni Papa, aking kalahating kapatid. Pagkatapos ng nakakaantig na pag-uusap namin ni Lola, hindi ko maiwasang mag-isip kung sino nga ba talaga si Ama. Ang piraso ng kwento na ibinahagi niya sa akin ay parang isang punit na pahina ng isang nobela. Kulang, ngunit sapat upang magsimula ng sunog sa aking isip. Lumulutang ang tanong sa bawat sulok ng utak ko. Sino ang lalaking nagbigay ng kalahati ng aking pagkatao ngunit hindi kailanman nagpakita? Kinabukasan, nagdesisyon akong bumalik sa lumang bahay nila Lola upang maghalughog. Parang isang eksena sa pelikula, tahimik kong binuksan ang lumang aparador sa kwarto niya. Ang kahoy nito ay bumigay sa pagkaluma. Sa loob nito may isang kahon, malaking kahon na tila matagal nang nakatago. Sa ibabaw nito ay makapal na alikabok na parang sinadyang kalimutan. Binuksan ko ang kahon ng may kaba. Sa loob, naroon ang mga lumang larawan, sulat at ilang bagay na tila walang halaga sa una kong tingin. Ngunit sa ilalim ng lahat, may isang envelope na kulay gatas. Sa likod nito, nakasulat ang pangalan ng isang lalaki. Elias. Bigla akong kinilabutan. Hindi ko nakilala ang pangalan, ngunit naramdaman ko ang bigat nito. Isa itong pahiwatig, hindi aksidenteng narito ito. Binuksan ko ang envelope. Nasa loob ang isang lumang litrato ng isang lalaki na may maamong mukha, makapal ang kilay, at tila puno ng karisma. Nakaayos ang buhok niya at may suot siyang barong Tagalog. Sa likod ng litrato may nakasulat, "Sa iyo, Elena, mahal kita magpakailanman." Elena, ang pangalan ni Lola. Hindi ko alam kung ano ang nararapat kong maramdaman. Galit ba? Lungkot? Takot? Parang may mabigat na bato na bumagsak sa dibdib ko. Si Elias ang ama ko. Isa ba siyang mahalagang bahagi ng nakaraan ni Lola? Bakit hindi kailanman binanggit ng Lola ko ang pangalan niya? Sa gitna ng pag-aalinlangan, naramdaman kong kailangan kong gumawa ng hakbang. Hindi ako makukontento sa isang litrato at pangalan. Hinanap ko ang lumang telephone directory sa bahay ni Lola, nagbabaka sakaling may matutuklasan. Sa kabutihang palad, may isang apelidong tumugma sa pangalan ni Elias. Tumawag ako kahit nanginginig ang kamay ko.
Sumagot ang isang babae, ang boses niya ay matanda ngunit buo. Sinubukan kong magtanong ng maayos, ngunit halos hindi ko maipaliwanag ang sarili ko. Si Elias po, kilala niyo ba siya? Tanong ko, nanginginig ang boses. Tahimik ang kabilang linya, parang bumagal ang oras. Maya-maya sumagot ang babae. Oo, pero bakit mo siya hinahanap? Ang tono niya ay tila may halong pagtataka at pag-aalinlangan. Sa puntong iyon, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Ako po ang anak niya, sagot ko. Buo ang loob, ngunit basag ang tinig. Narinig ko ang malalim na buntong hininga ng babae bago siya muling nagsalita. Kung anak ka niya, marami kang hindi alam. Nagkita kami ng babae makalipas ang ilang araw. Ang pangalan niya ay Aling Rosa at sinabi niyang dati siyang kasambahay ni Elias. Sa unang tingin, tila pangkaraniwan lang siya, ngunit ang mga mata niya ay puno ng mga kwento. Mga kwentong hindi ko pa nalalaman. Sa maliit na kubo niya malapit sa bayan, nagkwento siya. Ayon kay Aling Rosa, si Elias ay isang respetadong abogado noong kabataan niya. Ngunit ang kwento ng buhay niya ay hindi kasing kinang ng propesyon niya. May asawa si Elias, si Margarita, isang babaeng kilala sa kanilang lugar bilang mapanlinlang at mapaghiganti. Nang makilala ni Elias si Lola, ang mundo nila ay nagkaroon ng sigalot. Mahal nila ang isa't isa, ngunit si Margarita ay hindi kailanman pumayag na mawasak ang kanilang pagsasama. Sinubukan ni Elias na makipaghiwalay kay Margarita, ngunit hindi ito naging madali. Ayon kay Aling Rosa, nagbanta si Margarita na ipapahiya si Lola sa buong bayan kung hindi titigil si Elias sa pakikipagkita sa kanya. Sa takot na masira ang buhay ni Lola, napilitan si Elias na iwanan siya. Nang marinig ko ito, parang kinukurot ang puso ko. Hindi ko alam kung masaya ako na nalaman ko ang kwento ni Elias o mas lalo akong nalungkot dahil sa masalimuot na sitwasyon nila ni Lola. Ngunit isang bagay ang malinaw. Naging biktima sila ng pag-ibig na hindi tanggap ng lipunan. Buhay pa ba si Elias? Tanong ko kay Aling Rosa kahit natatakot ako sa sagot. Tumango siya. Buhay pa siya pero matagal nang hindi bumalik dito. Nasa Maynila na siya, may sariling pamilya. Ang huling mga salita ni Aling Rosa ay parang kutsilyong tumusok sa akin. May pamilya na pala si Elias, isang pamilya na hindi ako kasali. Ngunit bago ako makalubog sa lungkot, may sinabi si Aling Rosa na nagbigay ng kakaibang liwanag sa sitwasyon. May iniwan siyang sulat para kay Elena noon. Hindi ko alam kung binasa niya, pero nandoon pa rin iyon sa lumang baul ko. Kinuha ni Aling Rosa ang sulat mula sa kanyang baul at iniabot ito sa akin. Ang papel ay dilaw na sa katagalan at ang sulat kamay ni Elias ay malinis ngunit aligaga. Binuksan ko ito at ang unang linya ang tumama sa akin ng malakas. Sa anak kong hindi ko makikilala, patawarin mo ako. Biglang umikot ang mundo ko. Paano? Paanong alam ni Elias na may anak siya kay Lola? At bakit hindi niya kami kailanman hinanap? Ang mga tanong ay sunod-sunod at ang sakit ay tila hindi ko kayang sukatin. Ngunit bago ko matapos basahin ang sulat, may isang linya ang nag-iwan ng matinding marka sa akin. Kapag dumating ang araw na hanapin mo ako, huwag kang matakot. Nasa ilalim ng pangalang Elias Santiago ang sagot sa lahat ng katanungan mo. Elias Santiago. Ang pangalan na iyon ang naging hudyat ng simula ng mas malaking misteryo. Sa bawat hakbang ko papunta sa lumang bahay na sinasabing tirahan ni Ama, bumigat ang pakiramdam ko. Ang hangin ay tila may halong alikabok at ang mga puno sa paligid ay nakatingin sa akin, para bang alam nila ang lihim na dala ko. Ang pintuan ng bahay ay gawa sa kahoy, may bahagyang bitak, at sa kabila nito ay ang sagot sa tanong na matagal kong pinilit kalimutan. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang pangamba sa dibdib ko. Paano kung hindi ako tanggapin? Paano kung tama ang sinabi ni Inay na hindi kailanman magiging bahagi ng kanyang mundo ang isang tulad ko?
Ngunit nang makita ko ang nakapaskil na pangalan sa harap ng pinto, ang apelyido niya, ang apelyido ko, parang may kung anong init na dumaloy sa katawan ko. Ito ang pagkakataon kong malaman ang totoo. Kumatok ako ng mahina, halos hindi ko maramdaman ang mga daliri ko sa kaba. 1, 2, 3 segundo, walang tugon. Inulit ko ang pagkatok, mas malakas ngayon. Sa wakas, bumukas ang pinto. Tumambad sa akin ang isang matandang babae, siguro nasa mga 60 taon. May mahaba siyang buhok na puti, nakapusod, at ang mga mata niya ay tila nagtatanong ngunit may halong awa. "Sino ka?" tanong niya, malamig ngunit hindi bastos. "Siya po ba si Ginoo? Si Ginoo Enriquez?" Tanong ko halos pabulong. Ang boses ko ay parang naglalaban sa hangin. Napatingin siya sa akin ng matagal. Hindi siya agad sumagot, ngunit naramdaman ko ang bigat ng tingin niya, para bang may kung anong alaala ang bumalik sa kanya. Sa huli sinabi niya, "Nasa loob siya, sino ka ba?" Hindi ko agad na isagot ang tanong. Napatingin ako sa sahig, sa mga bitak ng kahoy na tila sinasalamin ang basag kong pagkatao. "Ako po si Elias," sabi ko, pilit binibigay ang lakas sa boses ko. Ang anak niya. Bigla siyang natigilan. Ang ekspresyon sa mukha niya ay parang naputol ang oras. Hindi ko alam kung galit, gulat o awa ang naramdaman niya. Wala siyang sinabi. Tumalikod siya at pumasok sa loob ng bahay. Iniwang bukas ang pinto, na para bang inaanyayahan akong sundan siya. Sumunod ako, bagamat ang bawat hakbang ay tila tinik na tumutusok sa paa ko. Ang bahay ay simple, may mga lumang kasangkapan, at ang dingding ay may mga litrato. Isa sa mga ito ang agad na pumukaw sa mata ko. Si Ama, mas bata, malakas, nakangiti habang yakap ang isang babae. Hindi iyon si Inay. Nakaramdam ako ng kirot, ngunit hindi ko maaaring umatras. Sa sala nakaupo si Ama. Matipuno pa rin ang tindig niya kahit may edad na, ngunit ang mga mata niya ay malamlam, tila pagod sa mga dekada ng buhay. Nang makita niya ako, tumingin siya ng matagal. Hindi siya nagsalita. Hinayaan niya ang matandang babae na natuklasan kong siya palang mayordoma ng bahay ang magpakilala. "Enrique," sabi ng babae, "may bisita ka." Hindi ko alam kung paano sasabihin ang lahat ng pinlano ko. Ang mga salita ay parang nahulog sa sahig, hindi ko maipon. Ngunit nang tumingin siya sa akin, may kung anong lakas ang bumalik sa puso ko. "Ako po si Elias," sabi ko, mas matapang na ngayon kahit nanginginig ang boses ko. "Anak mo." Isang iglap lamang, ngunit parang bumagal ang oras. Napansin ko ang bahagyang pagkunot ng noo niya, ang mabilis na paggalaw ng mata, at ang mahigpit na pagkakapit ng kamay niya sa armrest ng upuan. Hindi ko alam kung galit, pagkagulat, o pagtanggi ang nararamdaman niya. Hindi siya agad sumagot, ngunit naramdaman ko ang tensyon sa pagitan naming dalawa. "Anak?" tanong niya, mababa ngunit matulis ang boses. "Anak kita?" Tumango ako kahit gustong-gusto kong tumakbo palayo. "Anak niyo po ako kay Maria, si Maria po ang nanay ko." Ang pagbanggit ko sa pangalan ni Inay ay tila bomba na sumabog sa kwarto. Bigla siyang tumayo, mabilis, kahit may edad na siya. Ang mga mata niya ay puno ng tanong, ngunit hindi niya ako tinanong. Sa halip, tumingin siya sa mayordoma, na para bang naghahanap ng sagot sa kanya. "Wala akong anak kay Maria," sabi niya, matigas, malamig, ngunit ang boses ay may bahid ng pag-aalinlangan. "Umalis ka dito." Parang binagsakan ako ng mundo. Hindi ko alam kung ano ang mas masakit, ang pagtanggi niya sa akin o ang galit sa boses niya. Ngunit hindi ako maaaring sumuko. Alam kong totoo ang sinabi ni Inay. Alam kong siya ang ama ko. "Hindi ko po kayo niloloko," sabi ko, halos umiiyak. "Ako po ang anak niyo. Matagal ko pong hinanap kayo." Napailing siya, para bang pilit nilalabanan ang sinasabi ng puso niya. Bumalik siya sa kanyang upuan, pero hindi niya ako tiningnan. Sa halip, tumingin siya sa dingding.
sa litrato nila ng babaeng hindi si inay. Mahal ko si Maria, biglang sabi niya, mahina ngunit malinaw. Pero hindi kita anak. Hindi ko alam ang sasabihin. Parang gusto kong sumigaw, gusto kong magtanong kung anong klaseng ama ang kayang gawin ito sa sarili niyang laman at dugo. Ngunit sa halip, tumahimik ako. Tumingin ako sa mayordoma na tila may alam ngunit ayaw magsalita. At doon ko napansin ang isang bagay, ang kamay ng mayordoma, nanginginig, mahigpit na nakahawak sa isang pendants na suot niya. Ang pendant ay hugis puso at sa gitna nito ay may ukit na pangalan, Maria. Bumalik ang tingin ko sa kanya. Biglang nagkonekta ang lahat. Ang paraan ng pagtitig niya sa akin, ang alaalang tila bumalik sa kanya nang una niya akong makita. Hindi si ama ang may alam. Siya ang may hawak ng lihim. Lumapit ako sa kanya dahan-dahan at tinanong ng buong lakas, kayo ba ang tunay kong nanay? Sa labas ng bintana ng bus, tanaw ko ang mapanglaw na mga tanawin ng probinsya. Ang dilaw na liwanag ng dapit hapon ay unti-unting nilulunod ng papalapit na dilim ng gabi. Sa bawat kalampag ng lumang makina, para bang bumibilis ang tibok ng puso ko. Hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa takot, na baka ang paglalakbay kong ito ay magdala ng mga sagot na hindi ko handang marinig. Nasa bag ko ang sulat na natagpuan ko sa lumang kahon ng aking ina. Isinulat iyon ng isang taong hindi kilala, ngunit ang bawat salita ay parang palaso na tumama sa puso ko. Hindi ko ginusto ito, pero mahal kita. Hindi ko kayang lumaban sa mga pangako ko sa iba. Sana'y maintindihan mo balang araw. Pirma ng isang lalaki na hindi ko alam kung sino. Hindi ito sulat para sa akin. Ito'y para sa kanya, sa babaeng naging daan upang ako'y magkaanyo sa mundong ito. Sa kalahati ng sulat, may pangalan siyang binanggit. Ang pangalan ng ama ko. Hindi ko alam kung paano ko napangibabawan ang mga taon ng pagdududa at tanong. Ang buong buhay ko ay parang isang kwento na tinahi ng kasinungalingan at ang bawat tahi ay masakit sa balat. Palaging may bakas ng pag-iwas sa usapan. Palaging may mga tingin na pilit itinatago. Sa mga pagtitipon ng pamilya, naririnig ko ang bulong ng mga malisyosong dila, ang mga tanong na hindi nila sinasabi ng harapan. Sino ang ama niya? Hindi ko alam ang sagot, kaya't palagi akong umaalis sa usapan. Ngunit ngayon, sa wakas may pangalan na akong hawak. Isang pangalan na maaaring magbigay liwanag sa madilim na bahagi ng aking pagkatao. Sa kabila ng takot, mas malakas ang uhaw ko sa katotohanan. Kaya't narito ako, naglalakbay patungo sa bayan kung saan siya nakatira. Ang lalaking maaaring magbigay ng sagot sa marami kong tanong. Pagdating ko sa sakayan, bumaba ako at inaninag ang lugar. Maliit lang ang bayan, tahimik at tila puno ng mga alaala ng nakaraan. Ang mga lumang gusali ay parang mga saksi sa mga kwento ng mga tao rito. Kabilang marahil ang kwento ng aking ina at ang lalaking iyon. Naglakad ako sa makipot na kalsada, hawak ang papel na may address na sinulat ko mula sa sulat. Ang bawat hakbang ay tila isang hampas sa dibdib ko, isang paalala ng bigat ng desisyong ito. Sa wakas, narating ko ang bahay. Hindi ito marangya, ngunit halatang inalagaan. Nasa harapan ng isang hardin na puno ng mga bulaklak. Sa loob ng bakuran ay may nakatayong lalaking mukhang nasa edad 50, nakasuot ng simpleng kamiseta at maong. Ang puso ko'y parang tumigil sa pagtibok. Siya kaya ang lalaking hinahanap ko. Nilapitan ko siya, ang mga kamay ko'y nanginginig habang hawak ang sulat. Magandang gabi po, bungad ko, pilit na pinatatag ang boses ko. Napatingin siya sa akin, tila nagtataka. Ano ang maitutulong ko sa iyo, iha? Tanong niya, magalang na ngunit may halong pag-aalinlangan. Inabot ko ang sulat. Ito po. Ito ang dahilan kung bakit ako nandito. Kayo po ba si... Binanggit ko ang pangalan niya. Hindi ko na natapos ang tanong.
Ang ekspresyon sa mukha niya ay biglang nagbago. Mula sa pagiging magiliw, naging malamig, halos maputla. Saan mo nakuha ito? Tanong niya. Ang boses niya ay biglang bumigat. Sa mga gamit po ng mama ko, sagot ko. Ang mga mata ko'y nagbabakas sakaling makita ang kahit anong palatandaan ng pagkilala. Ngunit ang titig niya sa akin ay tila may halong takot. Hindi ko alam kung bakit, pero alam kong may lihim siyang itinatago. Anong pangalan ng mama mo? Tanong niya nang may pag-aalinlangan. Binanggit ko ang pangalan ng mama ko at doon ko nakita ang kakaibang reaksyon. Tumalikod siya, parang pilit iniiwas ang tingin sa akin. Umalis ka na, sabi niya, mahina ngunit puno ng emosyon. Hindi ko alam kung galit o lungkot ang naririnig ko sa boses niya. Hindi kita matutulungan. Pero hindi ako papayag. Hinabol ko siya, pinilit na ipaliwanag ang sarili ko. Kailangan ko lang po ng sagot. Kayo po ba ang ama ko? Kayo po ba ang nasa sulat? Ang mga tanong ko'y parang dagok pero wala siyang balak sumagot. Pumasok siya sa bahay, iniwan akong nakatayo sa harapan. Ang pintuan ay isinara at ang tunog nito ay nagbigay ng bigat sa dibdib ko. Hindi ako makagalaw. Habang nakatayo roon, napansin ko ang isang batang babae na nakasilip sa bintana. Tingin siya ng tingin sa akin, tila gusto akong lapitan pero natatakot. Nang magtagpo ang mga mata namin, bigla siyang tumakbo papasok ng bahay. Sa kabila ng lahat ng emosyon, may isang bagay akong napansing hindi ko maiaalis sa isip ko. Ang mukha niya. Parang may kung anong pamilyar sa kanya. Parang nakita ko na siya noon, pero hindi ko matukoy kung saan. Bago pa ako makapag-isip ng mas malinaw, bumukas muli ang pinto. Lumabas ang lalaki pero hindi na mag-isa. Kasama niya ang babae na halatang asawa niya. Ang ekspresyon ng mukha ng babae ay hindi maipaliwanag. May halong galit, takot at pagtataka. Hindi mo ba naiintindihan? Umalis ka na? Sigaw niya sa akin. Wala kang karapatang guluhin ang pamilya namin. At doon ko naramdaman ang bigat ng mga salita niya. Hindi lang ito tungkol sa paghahanap ko ng ama. May mas malalim na sugat, may mas malalim na lihim. Ang pamilya nila ay tila binabantayan, ang isang bagay na hindi nila gustong malaman ng iba. Pero bakit? Ano ang tinatago nila? Muli kong tiningnan ang bintana kung saan sumilip ang batang babae. Wala na siya roon. Ngunit ang iniwang bakas ng kanyang mukha ay hindi maalis sa isip ko. Sa kaibuturan ng puso ko may nararamdamang pahiwatig. Isang pahiwatig na maaaring mas komplikado pa ang kwento kaysa sa inaakala ko. Sa wakas, narating ko ang lumang bahay na matagal ko nang napapansin sa mga lumang litrato ni nanay. Ito ang bahay ni Don Alejandro, ang lalaking pinaniniwalaan kong tunay kong ama. Ang pintuan nito ay mataas, may ukit ng mga rosas sa kahoy, at ang mga haligi ay tila mga bantay na nagmamasid sa bawat galaw ng sinuman. Ang mga bintana ay may kurtinang puti, ngunit ang mga ito ay tila mga mata na nakatingin sa akin, nagtataka kung bakit ako narito. Ang bawat hakbang ko papunta sa pintuan ay mabigat. Pakiramdam ko'y bawat tunog ng aking sapatos sa sementadong daan ay isang dagok sa dibdib ko. Ano ang gagawin ko kapag binuksan nila ang pintuan? Sasabihin ko bang, ako po ang anak ni Don Alejandro? Paano kung tawanan nila ako, itaboy o ipagtabuyan na parang isang pulubi? Ngunit higit pa sa takot, ang pangarap kong malaman, ang katotohanan ang nagtutulak sa akin. Hindi na ako hihinto. Sa loob ng maraming taon, isa lamang akong anino sa kwento ni nanay. Isang bunga ng kanyang lihim na pagmamahalan. Panahon na upang malaman ko kung sino nga ba ako. Kumatok ako. Isang beses, dalawa, hanggang sa bumukas ang pintuan at isang matandang babae ang sumilip. May suot siyang puting bestida at ang mukha niya ay may bakas ng seryosong ekspresyon. Tila nagtataka kung bakit may isang estranghero sa harapan niya. Sino ka? Tanong niya, malamig ang boses. Magandang araw po, ako po si Elena.
Anak po ni Marites, mas sagot ko, pilit pinapalakas ang aking loob kahit nanginginig na ang aking boses. Napansin hindi ko alam kung paano ko nagawa iyon. Sa totoo lang, hindi ko rin ito pinlano, ngunit ang damdaming bumalot sa akin noong mga sandaling iyon ay mas malakas kaysa sa takot o pag-aalinlangan. Matapos ang gabing iyon sa bahay ni Tita Loida, kung saan sa wakas ay nalaman ko ang pangalan ng taong maaaring magbigay liwanag sa kabuuan ng pagkatao ko, hindi na ako nakatulog. Ang pangalan ni Raul ay umalingaw-ngaw sa isip ko, paulit-ulit, parang isang sirang plaka na hindi ko mapatay. Kinabukasan, maaga akong umalis. Hindi na ako nagpaalam kay Tita Loida. Siguro alam niya na rin ang gagawin ko. Sa halip na bumalik sa boarding house, dumiretso ako sa bayan kung saan sinabing nakatira si Raul. Ang mga direksyon na ibinigay sa akin ni Tita Loida ay simple ngunit tila napakahirap sundan. Sa bawat hakbang, pakiramdam ko'y bumibigat ang aking mga paa na parang ang lupa mismo ay tinutulak ako pabalik. Ngunit hindi ako tumigil. Hindi ko hahayaan na ang takot ang magdikta ng buhay ko. Kung siya nga ang taong hinahanap ko, kung siya nga ang dahilan kung bakit ako narito sa mundo, kailangang malaman ko ang katotohanan. Pagdating ko sa lugar, isang mumunting tindahan ang bumungad sa akin. Ayon sa mga tao roon, doon madalas tumambay si Raul. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan ng usapan, pero kinailangan kong magtanong. Sinabi nila na sa likod ng tindahan, may isang lumang bahay na tila hindi na inaalagaan. Doon daw siya nakatira at madalas siyang nasa loob kapag hindi siya lasing o nasa labas kasama ang mga kaibigan. Dahan-dahan akong lumapit sa bahay. Ang pader nito ay may mga bitak, parang ang mga lamat ng nakaraan na hindi kailanman napagkumpuni. Ang bintana ay may kurtinang kupas at ang pintuan ay bahagyang nakaawang. Hindi ko alam kung dapat ba akong kumatok o basta na lang pumasok. Pero bago pa man ako makapagdesisyon, may biglang umapir sa harapan ng pintuan. Isang lalaking nasa huling bahagi ng 40 taong gulang, magulo ang buhok at may mabigat na ekspresyon sa mukha. "Anong kailangan mo?" tanong niya, malamig at walang emosyon. Hindi ko alam kung paano sasagutin iyon. Ang utak ko ay tila nagka-short circuit, ngunit nang tumingin siya sa akin, may kung anong bumangon sa puso ko. Parang may koneksyon, isang bagay na hindi ko maipaliwanag. "Raul ba ang pangalan mo?" tanong ko, halos pabulong, ngunit puno ng tensyon. Nakita ko ang pagigting ng kanyang panga. Hindi niya sinagot ang tanong, ngunit halatang nabalisa siya. "Sino ka?" Balik niya, mas matalas ang tono. "Ang pangalan ko ay Lyra," sagot ko, pilit na pinatatag ang boses ko. "Ako ang anak ni Elena." Halos lumalabas ang puso ko sa dibdib habang binibigkas ko ang pangalan ng mama ko. Tumigil siya sa paggalaw at sa sandaling iyon parang tumigil din ang mundo. Ang pangalan ni mama na tila may bigat at kirot sa kanyang pandinig ay nagdala ng emosyon sa kanyang mga mata. Hindi ko alam kung galit, takot o pagsisisi ang nakita ko. Pero gaano man kalabo, alam kong may nalaman siya. "Umalis ka," sabi niya, pilit na iniwas ang tingin. "Wala kang makukuha rito." "Hindi mo ba ako kilala?" tanong ko, hindi alintana ang kanyang pagbabanta. "Hindi mo ba kilala si mama? Hindi mo ba ako kilala?" "Hindi kita kilala," mariin niyang sagot, ngunit ang panginginig ng kanyang boses ay nagbigay ng ibang mensahe. Parang may tinatago siya. Parang may takot siyang hindi maamin. "Huwag kang magsinungaling!" Sigaw ko, hindi ko na napigilan ang galit na bumalot sa akin. "Ikaw ang dahilan kung bakit ganito ang buhay namin ni mama. Ikaw ang dahilan kung bakit ako naging anak sa labas. Hindi mo ba alam kung gaano kahirap ang pinagdaanan namin dahil sa ginawa mo?" Hindi siya sumagot. Sa halip, tumalikod siya at pumasok sa loob ng bahay. Pero hindi ako papayag na tapusin ito ng ganoon lamang. Sinundan ko siya,
Pumasok ako sa loob kahit hindi niya ako inaanyayahan. Ang loob ng bahay ay puno ng alikabok at amoy ng alak. Sa tabi ng mesa may mga bote ng beer at sa sahig ay may mga gasgas na tila marka ng mga bagay na itinapon. Hindi kita tatantanan hanggat hindi mo sinasabi ang totoo, sabi ko, pilit na pinatatag ang boses ko. Bigla siyang humarap sa akin at sa unang pagkakataon, nakita ko ang luha sa kanyang mga mata. Pero hindi iyon luha ng pagsisisi. May kung anong galit at kirot sa likod nito. Hindi mo alam ang buong kwento, Lyra, sabi niya, puno ng emosyon. Hindi mo alam kung ano ang ginawa ng mama mo. Hindi mo alam kung paano niya sinira ang buhay ng maraming tao. Tumigil ako. Ang bawat salita niya ay parang sibat na tumama sa puso ko. Ano ang ibig niyang sabihin? Hindi ko maunawaan. Ang imahe ni mama sa isip ko, ang sakripisyo niya para sa akin, ang lahat ng hirap na tiniis niya, paano niya magagawang sirain ang buhay ng iba? Hindi ko alam kung totoo ang sinasabi ni Raul o kung isa na naman itong pagtatangkang tumakas sa responsibilidad. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko, nanginginig, ngunit hindi niya ako sinagot. Sa halip, tumingin siya sa sahig at sa mabagal na paggalaw, kinuha niya ang isang lumang litrato mula sa drawer. Inabot niya ito sa akin. At nang makita ko ang larawan, halos mabitawan ko ito sa gulat. Ang litrato ay isang lumang larawan ni Mama, kasama ang isang lalaking hindi si Raul. Ngunit ang mas nakakagulat ay hindi ang larawan mismo, kundi ang sulat sa likod nito. Sa aking minamahal, Raul, nakasulat, at sa ilalim nito, ang petsa na tila nagbigay ng bagong tanong sa utak ko. Paano iyon posible? Sino ang lalaking iyon? At bakit may pangalan ni Raul sa likod ng larawan? Hindi ko inakalang ang sagot sa tanong na matagal ko nang iniwasang itanong ay nasa harapan ko na ngayon. Ang mga huling salita ni Tita Letty bago siya umalis kanina ay parang mga punglo sa dibdib ko. Hindi mo ba alam? Sa simula pa lang ikaw ang naging bunga ng kasalanan. Hindi ko na siya napigilan. Tumakbo siya palabas ng bahay, umiiyak habang ang pinto ay bumagsak na parang pahiwatig ng isang katotohanang hindi ko na maitatanggi. Ako ang bunga ng isang bawal na pagmamahalan. Hindi ko alam kung paano ko napanghawakan ang mga piraso ng sarili kong pagkatao habang nilalamon ako ng tanong. Sino ang ama ko? Bakit siya kailangang itago? Ang mga sagot ay tila nagtatago sa likod ng mga pader na itinayo ng aking ina. Sa tuwing tinatanong ko siya dati, palaging iisa ang sagot niya. Hindi mo na kailangang malaman. Ako lang ang kailangan mo. Ngunit ngayon, parang biglang nagbukas ang isang pinto at sa pilitan akong itinulak papasok sa isang kwarto ng mga lihim na hindi ko alam kung kaya kong harapin. Sa gitna ng pagkalito, kinuha ko ang lumang kahon sa ilalim ng kama. Ang kahon na iyon ay palaging nakatago, palaging may misteryo. Mula pa noong bata ako, alam kong may kung anong kahulugan ng kahon na iyon, pero hindi ko kailanman nagawang buksan. Ngunit ngayon, parang may kakaibang lakas ang nagtulak sa akin. Hinila ko ang takip at bumungado sa akin ang isang lumang diary, ilang sulat at isang litrato. Ang litrato ang unang bagay na pumukaw sa akin. Isang lalaking hindi ko kilala, may matapang na mukha at ang mga mata niya parang mata ko. Bigla akong nanginig. Hindi ko alam kung dahil sa takot, galit o lungkot. Binuksan ko ang diary. Ang unang pahina ay may petsa, Abril 1997. Hindi ko alam kung bakit, pero ang petsa na iyon ay tila may bigat. Habang binabasa ko ang mga pahina, unti-unting nagkakaroon ng hugis ang kwento ng aking ina. Ang bawat salita ay parang luha, pumapatak sa puso ko. Dito ko nalaman kung gaano siya nagmahal, kung paano siya nasaktan, at kung bakit niya pinili akong itago sa mundo. Ang lalaki sa litrato ang siyang dahilan ng lahat. Siya ang ama ko. Siya ang lalaking minahal ng ina ko kahit alam niyang hindi niya ito maaaring angkinin. Sa diary, isinulat ng ina ko ang lahat ng detalye.
kung paano nila nakilala ang isa't isa, kung paano nila itinago ang kanilang relasyon, at kung paano niya nalaman na may asawa na pala ang lalaki. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang kahihiyan, sabi ng ina ko sa isang pahina. Pero isa lang ang sigurado, ang anak ko ang magiging lakas ko. Siya ang dahilan kung bakit kailangan kong magpatuloy. Ang mga salitang iyon ay nagbigay sa akin ng bahagyang kapanatagan, pero kasabay nito ay ang matinding galit. Bakit ganito? Bakit kailangang itago ang lahat? Hindi ba ako karapat-dapat malaman ang buong katotohanan? At ang lalaking iyon, ang ama ko, nasaan siya ngayon? Buhay pa ba siya? Alam ba niyang may anak siya? Biglang narinig ko ang tunog ng telepono. Tumatawag si Tita Letty. Hindi ko alam kung sasagutin ko, pero parang may lakas na nagtulak sa akin. Hello? Ang boses ko ay nanginginig. Walang dapat makaalam ng nalaman mo, sabi niya, direkta, malalim ang boses. Huwag mong subukang hanapin siya dahil kapag ginawa mo, masisira ang lahat. Napalunok ako, hindi ko siya sinagot. Ang damdamin ko ay parang bulkan, nag-aalab, handang sumabog. Bakit kailangang pigilan ako? Anong masamang mangyayari kung matuklasan ko ang buong katotohanan? Ngunit bago pa ako makapagsalita, nagpatuloy si Tita Letty. May mga bagay na hindi mo pa nauunawaan. Ang lalaking hinahanap mo, ang ama mo, hindi siya ang inaakala mo. Hindi siya ang taong magbibigay sa iyo ng sagot. Hindi siya ang taong bubuo sa iyo. Ang mga salitang iyon ay parang hamon. Sino siya? Anong ibig niyang sabihin? Pero bago ko pa siya tanungin, naputol ang linya. Tumayo ako, hawak ang diary, ang litrato at ang sulat na hindi ko pa nabubuksan. Ang isip ko ay puno ng mga tanong, pero isa lang ang sigurado, hindi ko na kayang pigilan ang sarili ko. Kailangan kong malaman ang totoo, kahit ano pa ang mangyari. Binuksan ko ang sulat. Ang sulat na iyon ay mula sa lalaki, sa ama ko. Ang unang linya ay nagpakulo sa dugo ko. Kung nababasa mo ito, ibig sabihin ay natuklasan mo na ang lihim. Pero tandaan mo, hindi ako ang taong dapat mong hanapin. Napahawak ako sa dibdib ko. Ano ang ibig niyang sabihin? Sino ang dapat kong hanapin? Ngunit bago ko pa masagot ang tanong, napansin ko ang maliit na papel na nakasingit sa sulat. Isang address, isang lugar, at sa ilalim nito, ang nakasulat na pangalan ay hindi sa kanya. Isa itong pangalan na hindi ko pa naririnig. Pero bakit parang pamilyar? Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Ang natitiyak ko lang ay hindi ko na kayang maghintay. Kailangan kong puntahan ang lugar na iyon kahit ano pa ang matuklasan ko. Nanginginig ang aking mga kamay habang hawak ang sulat na natagpuan ko sa isang lumang kahon sa ilalim ng kama ni Lolo. Ang kahon na iyon ang matagal ko nang kinikilatis sa tuwing napupunta ako sa kanilang bahay. Ngunit ngayon, ang laman nito ay tila isang palansak ng mga lihim na matagal nang ibinaon sa limot o sinadyang itago sa dilim. Ang sulat ay may luma at kupas na tinta. Ang papel ay bahagyang naninilaw at ang amoy nito ay parang alikabok ng mga taon. Habang binabasa ko ang unang linya, naramdaman ko ang bigat ng bawat salita na tila mga bato sa aking dibdib. Minamahal kong Elena. Hindi ko kilala kung sino si Elena, ngunit ang tono ng sulat ay puno ng damdamin, ng pagmamahal na tila bawal, ng pangakong sinira at ng mga pagsisising hindi na maitatama. Ang pangalan ng sumulat ay pamilyar, Ernesto. Ang pangalan na iyon ang laging nababanggit ni Lolo sa kanyang mga kwento, ngunit laging may kaakibat na lungkot sa kanyang mga mata. Ang sulat ay nagsisimula bilang isang paumanhin. Ngunit habang binabasa ko ang bawat linya, unti-unti kong nauunawaan ang mas malalim na katotohanan. Si Ernesto ang sumulat ay ang tunay na ama ng aking ina. Ang pagkatuklas na ito ay dumurog sa puso ko. Sa buong buhay ko, pinaniwalaan ko ang kwento na ang lolo ko, ang lolo na nagpalaki sa akin, ay siya ring tunay na ama ng aking ina.
ngunit hindi pala. Si Ernesto ang tunay, ngunit hindi siya ang tumayo bilang ama. Sa halip, si Lolo ang umako ng responsibilidad na iyon, kahit alam niyang ang anak ni Elena ay bunga ng isang bawal na pagmamahalan. Biglang pumasok sa isip ko ang mga kwento ni Lolo tungkol sa kanyang kabataan. Ang mga salita niya noon ay tila mga paalala na may halong babala, ngunit hindi ko lubos na naintindihan. Ang pagmamahal, apo, ay hindi laging masaya. Minsan, may kapalit ito, masakit na kapalit. Ngayon ko lang naiintindihan ang ibig niyang sabihin. Si Lolo pala ang taong nagdusa, ang taong umako sa lahat ng kahihiyan, habang si Ernesto, ang tunay na ama, ay nawala sa eksena. Hindi ko alam kung paano sasabihin sa aking ina ang natuklasan ko. Minsan, sa tuwing tinatanong ko siya tungkol sa kanyang sariling ama, umiwas siya sa usapan. Ang sagot niya lagi ay, hindi mahalaga kung sino siya. Ang mahalaga, may nagmahal sa akin at nagpalaki sa akin. Pero paano kung hindi iyon sapat? Paano kung ang kaalaman tungkol sa kanyang tunay na ama ay magbibigay sa kanya ng kapayapaan na matagal na niyang hinahanap? Ngunit paano ko sisimula ng usapan? At paano kung hindi niya tanggapin ang katotohanan? Habang iniisip ko ang mga ito, narinig ko ang mahinang pagkatok sa pintuan. Si Lolo. Pumasok siya sa silid, dala ang isang tasa ng tsaa. Nakita niya ang hawak kong sulat at sa isang iglap ay nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Ang dati niyang maamong ngiti ay napalitan ng pagkabahala. Lumapit siya sa akin at naupo sa tabi ko. Hindi siya nagsalita, ngunit ramdam ko ang bigat ng kanyang presensya. Lolo, ang tanging nasabi ko, huminga siya ng malalim bago nagsalita. Alam kong darating ang araw na matutuklasan mo ang sulat na yan. Hindi ko sinadyang itago ito, pero alam kong hindi rin ito madaling ipaliwanag. Apo, si Ernesto ang ama ng iyong ina, pero hindi siya ang lalaking makakapagbigay ng pagmamahal na nararapat sa kanya. Kaya ako ang pumuno sa kulang. Bakit hindi niyo sinabi sa amin? Bakit niyo itinago ang lahat ng ito? Tanong ko, ang boses ko'y nanginginig sa damdamin. Tulad ng sinabi ko sa iyo noon, Apo, ang pagmamahal ay may kapalit. Alam kong hindi magiging madali para sa iyong ina ang tanggapin ang katotohanan. At alam ko rin na hindi magiging madali para sa akin na ipaliwanag kung bakit ko pinili ang ganitong landas. Pero ginawa ko ito dahil mahal ko ang iyong ina. At mahal kita, hindi ko nais na dalhin niyo ang bigat ng mga desisyon ng nakaraan. Tumulo ang luha ko. Hindi ko alam kung dahil sa galit o sa awa o sa simpleng pagkabigo. Hindi ko rin alam kung tama ba ang ginawa ni Lolo. Ngunit alam ko, sa kabila ng lahat, mahal niya kami at iyon ang tanging bagay na pinanghahawakan ko sa sandaling iyon. Ngunit ang mga tanong ay hindi pa rin nawawala sa isip ko. Sino si Ernesto? Nasaan siya ngayon? At bakit siya nawala? Ang sulat ay hindi sapat upang sagutin ang lahat ng mga tanong na bumabagabag sa akin. Kaya't nagpasya ako sa kabila ng takot at pagdadalawang isip na hanapin siya. Kailangan kong malaman ang buong kwento, hindi lang para sa akin, kundi para sa aking ina, para sa aming pamilya. Habang iniisip ko ang lahat ng ito, naramdaman ko ang bigat sa aking bulsa. Kinuha ko ang susi ng lumang kahon na iniabot ni Lolo bago siya lumabas ng silid. Buksan mo ang natitirang mga lihim, ang sabi niya kanina, at iyon ang gagawin ko. Ngunit nang buksan ko ang kahon, hindi ko inaasahan ang laman nito. Hindi mga sulat, hindi mga larawan. Isang piraso ng papel na may nakasulat na address. Ang address ay hindi pamilyar, ngunit ang pangalan na nasa ilalim nito ay tumama sa akin na parang kidlat. Ernesto Santos. Siya pa rin ang may-ari ng address na iyon. Siya pa rin ang nandiyan. Hindi siya nawala. Napakapit ako sa gilid ng kahon, pinipigilan ng panginginig ng aking mga kamay. Isang bahagi ng kwento ang natuklasan ko, ngunit ang susunod na bahagi ay tila mas madilim,
mas komplikado. Alam kong hindi na ako pwedeng umatras. Ang malamig na simoy ng hangin ay dumampi sa balat ko habang bumababa ako sa diip na naghatid sa akin sa lugar na matagal ko nang iniwasan. Ang mga mata ko'y naglakbay sa paligid, pilit hinahanap ang pamilyar na anyo ng bahay na nakatago sa likod ng matataas na bakod. Malapit na ako. Sa bawat hakbang, ang tibok ng puso ko'y parang tambol sa kawalan. Malakas, mabilis, halos sumasabog. Ang bahay na iyon ang naging taguan ng lihim na matagal nang gumugulo sa akin. Sa labas, tahimik ito, pero alam kong sa loob ay may mga kwentong pilit tinatakpan ng mga pader. Tinignan ko ang kapirasong papel sa kamay ko, isang sulat na natagpuan ko sa lumang baul ng aking ina. Nakasaad doon ang pangalan ng taong hinahanap ko, ang taong maaring magbigay linaw sa pagkatao ko. Ang pangalan ng lalaking matagal nang iniwasan ng aking ina, ang pangalan ng lalaking sinasabi nilang ama ko. Magandang araw po, nandiyan ba si Hinoong Vicente? Tanong ko sa babaeng nagbukas ng gate. Ang mga mata niya'y nagtaka, tila sinisiyasat ang mukha ko. Hindi siya sumagot kaagad, pero naramdaman ko ang pag-aalinlangan sa kilos niya. Hindi ko alam kung tama ba ang paglapit ko rito, pero wala na akong balak umatras. Sandali lang, papasukin kita, sagot niya sa wakas bago bumalik sa loob ng bahay. Naiwan akong mag-isa sa labas, nakatayo, habang ang paninindig ko'y nagbabadyang bumagsak sa bigat ng mga emosyon. Dumaan ang ilang minuto bago siya bumalik, pero sa halip na isang sagot, may kasama siyang matandang lalaki. Puti ang buhok, maayos ang damit, ngunit baka sa mukha ang lungkot at pagod ng buhay. Ikaw ba si Vicente? Tanong ko, hindi na napigilan ang nanginginig kong boses. Napatingin siya sa akin, diretsos, parang hinahanap ang sagot sa tanong na hindi ko pa naisa sa tinig. Hindi siya sumagot, pero ang mata niya ay tila may kinikilala. Sa sandaling iyon, alam ko, hindi ko kailangan ng kumpirmasyon. Alam kong siya ang lalaking hinahanap ko. Ano ang kailangan mo? Tanong niya, kalmadong boses na may halong pagkairita. Hindi ko alam kung paano sisimulan. Hindi ko alam kung dapat ba akong magalit o magmakaawa. Pero ang mga salita ay kusang lumabas. Ako si Clara, sabi ko, diretso sa punto. Ako ang anak ni Elena. Napatingin siya sa akin, tila natigilan. Ang pangalan ng ina ko ang naging susi sa pag-ikot ng mundo niya. Naramdaman ko ang bigat ng katahimikan sa pagitan namin, ang tensyon na parang nagbabanta ng bagyo. Pero bago pa siya makapagsalita, isang boses ang pumutol sa saglit na iyon. Anong ginagawa mo rito? Tanong ng isang babae na sa 30 o 40 na biglang lumabas mula sa loob ng bahay. Ang mga mata niya'y galit, mapanuri at alam kong hindi niya ako tinatanggap. Sa hitsura niya, malinaw na isa siya sa mga anak ni Vicente. Ang mga letrang nakaukit sa mukha niya ay kapareho ng mga guhit sa mukha ko. Parang salamin pero sirang-sira. Anak mo siya, Papa? Tanong niya, diretsong tanong na parang kutsilyong tumarak sa puso ko. Hindi ko alam kung ano ang mas masakit, ang tanong niya o ang katahimikang sumunod dito. Si Vicente ay tumingin sa akin pero hindi siya sumagot. Hindi niya ako kinilala. Hindi niya ako ipinagtanggol. Umalis ka na, sabi ng babae, mariin ang tono habang tinatapik ang braso ng ama niya na tila pinipilit itong tumayo mula sa kinatatayuan. Wala kang karapatan dito. Naramdaman ko ang pag-apaw ng galit sa dibdib ko. Hindi ko alam kung paano ko napigilan ang sarili kong magsalita, pero ang boses ko'y tumindi habang tumitig ako sa kanya. Karapatan? Ano ang alam mo sa karapatan? Sigaw ko. Ako ang bunga ng kasalanan ng ama mo, pero hindi ko kasalanan na nandito ako. Hindi ko kasalanan na nabuhay ako. Napalitan ng gulat ang galit sa mukha niya. Si Vicente ay tumingin sa lupa, parang may hinahanap na sagot sa kawalan.
Pero bago pa man magpatuloy ang sagutan, may isang batang lalaki na lumapit sa amin. Siguro'y nasa 10 taon. Tumingin siya kay Vicente, pagkatapos ay sa akin. Lolo, sino siya? Tanong niya, inosente ang boses. Ang mga mata niya ay puno ng kuryosidad, hindi galit, hindi pag-aalinlangan. Sa kanya ko nakita ang sarili ko, ang batang ako na pilit naghahanap ng sagot sa mundo. Pero bago ako makapagsalita, hinawakan ng babae ang balikat ng bata at bumulong. Wala siyang halaga, huwag mo siyang pansinin. Ang mga salitang iyon ang nagpatibay sa desisyon ko. Ang sakit na naramdaman ko'y naging gasolina ng apoy sa loob ko. Hindi ako umaasa ng pagtanggap pero hindi ko rin inaasahan ng ganitong klaseng pagtanggi. Ang bawat mata sa paligid ko ay tila mga kutsilyo na bumabaon sa pagkatao ko. Tumalikod ako, hindi dahil sa takot, kundi dahil alam kong wala akong mapapala sa lugar na iyon. Pero bago ako makalayo, narinig ko ang boses ni Vicente. Clara, napahinto ako. Tumingin ako sa kanya, umaasang may sasabihin siyang magbabago ng lahat. Pero ang sinabi niya ay mas malala pa sa katahimikan. Pasensya na, sabi niya, mahina pero malinaw. Hindi kita matutulungan. Iyon ang huling sandali. Tumakbo ako palayo, hindi na inintindi ang mga matang nakatingin sa akin. Ang bawat hakbang ko'y parang dagok sa puso ko, pero hindi ko pinahinto ang sarili ko. Hindi ko alam kung saan ako pupunta, pero alam kong hindi iyon ang lugar na dapat kong pag-ugatan. Habang papalayo, naramdaman ko ang pagpatak ng luha sa pisngi ko, pero kasabay nito ang isang kakaibang damdamin. Galit, hindi lang sa kanila, kundi sa sarili ko. Bakit ako nagpumilit? Bakit ko hinanap ang taong alam kong hindi ako handang tanggapin? At sa likod ng lahat ng iyon, isang tanong ang bumabagabag sa akin. Kung hindi siya ang sagot, sino?